Kumakain ang mga bida nang biglang hamunin ni Ash si May sa isang laban. Dahil kumakain pa si May, nagpa siya si Brock na labanan si Ash. Nasabik si Ash, kaya nagpadulas siya sa isang pababang lupa at inilabas ang kanyang Torkoal, habang inilabas naman ni Brock ang kanyang Lombre. Nagulat sina Max at May dahil alam ni Lombre ang water gun na epektibo laban kay Torkoal. Sinabihan ni Brock si Lombre na magsimula, bagaman nakatayo lang ito. Sinimulan ni Torkoal ang laban gamit ang body slam, ngunit madali lang na iniwasan ni Lombre ang atake. Umatake si Torkoal ng flamethrower, ngunit sumablay. Humanga sina May at Max kung paano iniwasan ni Lombre ang mga atake. Sinubukan ni Torkoal na ulitin ang body slam, ngunit muli itong naiwasan ni Lombre. Umatake si Lombre ng water gun na tumama kay Torkoal. Sinubukan ni Torkoal ang flamethrower, ngunit umiwas si Lombre. Nagpakawala si Lombre ng Razor Leaf laban dito, bagaman nagawang depensahan ni Torkoal ang sarili nito gamit ang Iron Defense. Umatake si Torkoal ng overhit na tumama kay Lombre at nagpatalsik dito sa malayo. Bumagsak si Lombre at nakagat ng isang Pokemon. Dumating ang mga bida at nakita si Lombre kasama ang isang kakaibang Pokemon at isang babae. Nagpakilala ang babae bilang Samantha na sinubukang diskartehan ni Brock, ngunit hinila siya palayo ni Max. Nagtanong si Max kung sa kanya ang Pokemon na isang Mawile at kinumpirma ito ni Samantha. Nakita nila na nilalandi ni Mawile si Lombre, kaya sinubukan ding gawin iyon ni Brock kay Samantha, ngunit hinila siya ni Max. Lumayo si Lombre, inisip ni Samantha na hindi gusto ni Lombre si Mawile, ngunit iginiit ni Brock na naguguluhan lang si Lombre. Sinabi ni Brock kay Lombre na dapat nitong bigyan ng pagkakataon si Mawile dahil matutulungan rin ito si Brock na maging malapit kay Samantha. Narinig ito ni Max at sinabing desperadong galawan yun. Kaya, hinila ni Brock si Lombre sa harap ni na Samantha at Mawile at humingi ng paumanhin sa abala. Sinabi ni Ash na hindi naman ganoon kahirap na pilitin ng isang tao na magustuhan ng iba, ngunit nagsalita si May nang yan ang sabi ng lalaki. Hinawakan ni Mawile ang kamay ni Lombre, ngunit nang lumayo si Lombre, sinimulan niya itong atakihin, kaya tumakbo palayo si Lombre. Nakita ni May ang isang ribbon at tinanong si Samantha kung bakit niya ito kailangan. Sumagot si Samantha na para ito sa mga palabas na tinatawag na ribbon dance ni Mawile. Alinsunod sa kahilingan ni May, nagpa siya si Samantha na magpakita ng halimbawa at sa pagbabakasakali na rin na baka mapahanga ni Mawile si Lombre. Pinindot ni May ang isang buton sa radyo na nagpatugtog ng isang kanta, kaya nagtanghal na sina Mawile at Samantha at iwinagayway ang mga ribbon sa ere. Nag-e-espiya ang Team Rocket at gaya ng dati, inisip ni Meowth na matutuwa ang boss sa ribbon dance ni Mawile at mapapalamig siya nito pagkatapos maligo, bukod pa sa magagamit itong unan. Nagdududa si James doon dahil kaya naman ng boss na bumili ng pamaypay o unan, ngunit iginiit ni Jessie na wala namang mawawala sa paghuli rito. Naglakad ang mga bida at si Samantha papunta sa susunod na bayan kung saan magtatanghal si Samantha. Sinabihan ni Brock si Lombre na magandang pagkakataon na ito para ipakita na gusto nito ang mga galaw ni Mawile, ngunit binaliwala siya ni Lombre. Nakakita si Brock ng ilang bulaklak at ibinigay ito kay Lombre para maibigay nito kay Mawile. Lumapit ang iba sa kanya na nararamdamang kahina-hinala ang bouquet at di nagtagal ay nahulog sila sa isang butas. Bumaba ang Team Rocket sakay ng kanilang balon at hinuli si Mawile. Inilabas ni Ash si Corfish at inutusan rin ni Brock si Lombre na iligtas si Mawile, ngunit binaliwala lang siya nito. Inilabas ni Jessie si Suviper, kaya umatake si Corfish ng Bubble Beam. Inilabas ni James si Cacnea na niyakap muna siya bago gumamit ng pin missile. Sinalag ni Corfish ang atake gamit ang Harden. Gayunpaman, pinuluputan ni Suviper si Corfish, kaya inatake ni Lombre si Suviper ng Razor Leaf na nagpalaya kay Corfish. Gumamit si Suviper ng Poison Tail kay Lombre na nagpatalsik dito palayo. Gumamit din si Cacnea ng Needle Arm kay Corfish. Inilabas ni Ash si Torkoal na pininsala si Cacnea gamit ang Body Slam. Iniwasan ni Torkoal ang Poison Tail ni Suviper at gumamit ng Flamethrower na nagtulak kay Suviper papunta sa balon. Gumamit si Corfish ng Crab Hammer kay Cacnea na bumangga sa balon at nabutas ito ng kanyang mga tinik, pagkatapos ay pinutol ni Corfish ang lambat at pinalaya si Mawile bago tumalsik palayo ang Team Rocket. Nagpasalamat si Samantha kina Torkoal at Corfish habang binalaan naman ni Brock si Lombre na baka mapahanga ni na Corfish o Torkoal si Mawile. Napansin ni Corfish si Mawile at ibinigay dito ang mga bulaklak dahil na-in-love si Corfish kay Mawile. Talagang mahal ni Corfish si Mawile habang hindi maintindihan ni Ash kung bakit babaguhin ni Corfish ang sarili nito para lang magustuhan siya ni Mawile. Simpleng iginiit ni May na nagiging lalaki na naman si Ash sa mga ganyang pahayag. Gayunpaman, kinagat ni Mawile si Corfish at inihagis ito palayo. Bumalik si Corfish at nakita si Mawile kasama si Lombre at labis itong nalungkot.
Sinabi ni Brock kay Corfish na naaawa siya rito dahil palagi ring nababasted si Brock. Hindi nagtagal, umiyak si Brock, si Corfish at si Torkoal, habang gusto pa rin ni Mawile si Lombre. Pagkatapos, nasa mga manonood ang mga bida na naghihintay kay Samantha na pumunta sa entablado. Medyo nagsiselos si Corfish na gusto ni Mawile si Lombre. Nagsimulang magtanghal sina Samantha at Mawile, ngunit lumitaw ang Team Rocket para muling nakawin si Mawile. Inilabas ni Jessie si Survivor na gumamit ng haze. Umalis na ang Team Rocket, bagaman nakita ni Samantha na kasama niya pa rin si Mawile. Napagtanto ng mga bida na si Lombre ang nakuha ng Team Rocket. Hinabol ni na Ash, Max, May at Samantha ang Team Rocket na iniwan si Brock para aliwin ang mga manonood. Sasama rin sana si Corfish, ngunit humingi sa kanya ng pabor si Brock bilang pareho silang sawi sa pag-ibig. Sa ibang dako, makikita ang Team Rocket kasama si Lombre. Na-depress si Jessie, ngunit inisip ni Meowth kung ano ang gagawin ng boss at napagtantong tititigan lang ni Lombre ang boss. Sinabi ni Meowth na sisisantihin sila ng boss kung ibibigay nila si Lombre, habang inisip naman ni James na huwag na lang nila itong ibigay. Lumabas si Wobbuffet sa Pokeball nito at nagtanghal ito ng stand-up comedy kasama si Lombre, subalit hindi ito nakakatawa. Nainis sina Jessie at Meowth dahil marami na silang masamang komedya. Hindi nagtagal ay lumitaw sina Ash, Max, May at Samantha at inutos sa Team Rocket na ibalik si Lombre. Sa labis na pagkabigla ni na Meowth at James, sinabi sa kanila ni Jessie na hindi nila ito ibabalik. Inilabas ni Jessie si Dustox at inilabas naman ni James si Cacnea. Gumamit si Mawile ng bite kay Cacnea gamit ang likod ng ulo nito. Umatake si Dustox ng Psybeam at umiwas si Mawile kaya nabitawan nito si Cacnea. Gumamit si Cacnea ng pin missile, ngunit sinalag ni Mawile ang atake. Gumamit si Pikachu ng Thunder na nagpatalsik kay Dustox papunta kay Meowth. Umalis si Lombre mula sa Team Rocket at bumalik sa kanyang grupo at naghandang lumaban. Tinakaw ni Dustox si Lombre, ngunit sumablay. Inatake ni Mawile si Cacnea gamit ang Focus Punch. Gumamit si Dustox ng Poison Sting kay Lombre, ngunit umiwas si Lombre sa atake at gumanti ng Water Gun na tumama kay Dustox. Umatake si Dustox ng Whirlwind, ngunit umiwas si Lombre at gumanti gamit ang Razor Leaf. Lalong nahulog ang loob ni Mawile kay Lombre na nagtulak kay Max na magkomento na maaari nang kalimutan ni Corfish si Mawile ngayon. Gumamit si Cacnea ng pin missile kay Mawile, bagaman sinalo ni Lombre ang atake. Gumamit si Lombre ng Razor Leaf na nagpatalsik kina Dustox at Cacnea papunta sa Team Rocket. Pinatalsik ni Mawile palayo ang Team Rocket gamit ang Solar Beam. Pinuri ni na Ash at May si Lombre kung saan labis na in love si Mawile. Sa entablado, nagtanghal sina Corfish at Brock ng kaisa-isang sayaw na alam nila at nakahinga na sila ng maluwag nang makitang bumalik na ang iba. Nagtanghal sina Samantha at Mawile ng ribbon dance na nagpamangha sa mga manunood. Hinalungkat ni Lombre ang backpack ni Samantha at natagpuan ang Waterstone na itinatago nito sa loob. Habang hawak ang Waterstone, nag-evolve si Lombre at naging Ludicolo. Pumunta si Ludicolo sa entablado at nakilahok din sa pagtatanghal. Sa wakas, nahulog na rin ang loob ni Ludicolo kay Mawile, kaya nagpasalamat si Brock dahil may pag-asa na siya kay Samantha. Pagkatapos ng pagtatanghal, humingi ng tawad si Brock sa paggamit ng Waterstone, ngunit sinabi ni Samantha na ayos lang at ipinunto na nagawa na ng bato ang layunin nito. Ipinakita ni Ludicolo ang pag-ibig nito, ngunit binaliwala ito ni Mawile. Nakita ni Mawile ang isang Psyduck at pinuntahan ito. Sinabi ni Samantha sa kanila na marami nang naging crush na Pokemon si Mawile at nakikita niyang hindi na ito magbabago. Pagkatapos, nagpaalam na si Samantha sa mga bida. Gayunpaman, pinilit pa rin ni Ludicolo na maging masaya at gumamit ng bullet seed sa paligid. Malungkot din si Brock kaya sumama siya kay Ludicolo sa pagsasayaw. Patuloy na naglalakbay ang mga bida sa Izabi Island, ngunit napunta sila sa isang disyerto. Walang impormasyon ang mapa ni Brock at ang Pokénav ni Max tungkol sa disyerto, at marami pang butas sa paligid. Natatakot si May sa mga butas at napansin na pare-pareho ang laki ng bawat isa nito. Nagtapon si Ash ng bato sa butas at kinain ng isang trapinch ang bato. Napagtanto ng mga bida na malamang ay mas marami pang trapinch doon dahil maraming butas sa paligid. Gayunpaman, nakarinig sila ng sirena ng pulis at isang babae ang lumapit sa kanila. Sinabi ng babae sa kanila na trespassing sila at kailangan nilang umalis dahil mapanganib ang lugar. Sa kabila nito, pinormahan pa rin siya ni Brock. Nagpakilala ang babae bilang Elisa, hindi tumigil sa pagporma si Brock, kaya hinila siya ni Max sa kanyang tenga. Humingi ng paumanhin sina May at Ash dahil hindi nila alam na bawal puntahan at mapanganib pala ang disyertong ito. Naglakad-lakad si Ash at nahulog sa isang butas. Hinagisan siya ni Elisa ng lubid at hinila siya pataas.
Binalaan sila ni Elisa na ang mga butas sa ilalim ay mga pasukan sa isang labyrinth ng kuweba na puno ng mga trapinch. Sinabi ni Elisa na sinubukan nilang gumawa ng mapa ng labyrinth, ngunit mabilis na nagbabago ang lugar dahil sa patuloy na paghuhukay ng mga trapinch, kaya sumuko na lang sila. Habang ipinagmamaneho ni Elisa ang mga bida papunta sa ligtas na lugar, nakita ni Max ang maraming wild Pokemon na pinoprotektahan ni Elisa. Pagkatapos, nakita nila ang isang lalaki na tumatakbo palayo mula sa isang galit na Donphan. Nakilala ng lalaki si Elisa at humingi ng tulong. Inilabas ni Elisa si Meganium na gumamit ng sweet scent para pakalmahin si Donphan. Nagpasalamat si Elisa kay Meganium at ibinalik ito. Nagpasalamat ang lalaki na ipinakilala ni Elisa bilang Hal, ang mananaliksik ng Izabi Island. Ipinaliwanag ni Hal na hinahanap niya ang trapinch na may transmitter. Habang ipinapaliwanag ni Hal kung bakit siya hinabol ng Donphan, nag-e-espiye sa ilalim ng lupa ang Team Rocket gamit ang isang periscope mula sa kanilang makina na hugis Diglett, na pinaplano nilang gamitin para gulatin ang kanilang mga kalaban. Sinabi ni Hal sa mga bida na ituturo sila ng transmitter sa lokasyon ng isang lawa sa ilalim ng lupa. Gustong marinig ng mga bida ang tungkol sa lawang ito, ngunit nagdududa si Elisa sa kwento. Gayunpaman, ikinwento ni Hal sa kanila na isang araw, sa kabila ng mga babala ng kanyang mga magulang, nahulog siya sa isang butas at paggising niya ay nakakita siya ng isang malaki at magandang lawa sa ilalim ng lupa at ng maraming trapinch. Gayunpaman, naalala niya na nag-evolve ang mga trapinch at naging Vibrava, sinundan niya ang mga ito at namalaya na lang niya na nakalabas na pala siya ng lawa, ngunit hindi niya maalala kung paano siya nakalabas. Namangha ang mga bida sa kwento, ngunit sinabi ni Elisa na inimbento lang ni Hal ang kwentong iyon. Pinaalalahanan siya ni Hal na may panahon din na naniwala si Elisa sa kwento, ngunit idinahilan ni Elisa na 5 taong gulang pa lang siya noon. Gayunpaman, iginiit ni Hal na ang kwentong iyon ang dahilan kung bakit siya naging isang mananaliksik ng trapinch. Gayunpaman, napansin ni Max na nawawala ang trapinch na may transmitter, nakita ito ni May na pumapasok sa butas. Naniniwala si Hal na pupunta ang trapinch sa lawa sa ilalim ng lupa para mag-evolve, ngunit may mga pagdududa pa rin si Elisa. Hindi nagtagal, nakaramdam sila ng mga pagyanig at lumitaw ang Team Rocket sakay ng kanilang makina, at gamit ang robot arm ay kinuha nila si Pikachu. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt, ngunit walang talab. Inilabas ni Brock si Ludicolo na nakipagsayaw kay Max. Gumamit si Ludicolo ng water gun sa makina, na nasira at nahulog sa butas, ngunit nadala rin ito si Pikachu. Lumitaw ang mga trapinch at kinain ng metal mula sa makina, dahil naniniwala si Hal na ginulo ng Team Rocket ang natural na tirahan ng mga ito. Habang kinakain ng mga trapinch ang robot, nahila pababa sa butas ang Team Rocket at si Pikachu. Bumaba rin si Ash sa butas para iligtas si Pikachu at sinundan siya ni Elisa at ng trapinch na may transmitter. Nagkahiwa-hiwalay sina Pikachu, ang Team Rocket, Ash, ang trapinch at si Elisa sa iba't ibang lagusan. Naiwan sa labas sina Brock, May at Max, ngunit kailangan nilang humanap ng paraan para tulungan sila dahil isang labirinto ang kuweba. Nakadetect ng signal ng trapinch si Hal, kaya nagpa siya siyang bumaba. Sa kabila ng mga babala ng mga bida, nahulog si Hal sa butas. Pagkatapos mahulog, sinundan ni Hal ang signal. Sinubukan ni Ash na tawagin si Pikachu, ngunit walang sumagot. Dumaan sa isang lagusan ng trapinch na may transmitter, kaya sinundan nila ito. Dumadaan sa isang lagusan ng Team Rocket at nakita ang isang trapinch, kaya inisip ni Meowth na bubuksan nito ang mga nut para sa boss kung magkakaroon siya nito, kaya nagpa siya silang manghuli ng isa. Gayunpaman, nakawala na ito, kaya sinisi ni Jessie si James dahil hindi nito binabantayan. Hindi nagtagal, nagtago sila dahil nakarinig si Meowth ng mga yabag. Naglakad-lakad si Hal at sinubukang hanapin ang kanyang trapinch. Nagpa siya ang Team Rocket na sundan si Hal dahil alam nilang dadalhin sila nito sa mga trapinch. Nag-aalala sina Brock, Max at May. Pumunta si Max sa gilid at muntik nang mahulog, ngunit nahawakan siya ni May at hinila sila ni Brock. Gayunpaman, hindi sila kinaya ni Brock kaya nahulog silang tatlo. Naghahanap sina Ash, Elisa at ang trapinch kay Pikachu nang bigla nilang makita sina May, Max at Brock na bumagsak. Nagtanong si Ash kung nasaan si Hal, kaya sinabi ni Brock na bumaba si Hal para hanapin sila ni Elisa. Bigla na lang kumain ng mga bato ang trapinch para gumawa ng daan. May narinig si Elisa, ito ang agos ng tubig na dumadaan sa lagusan. Tumakbo ang grupo, ngunit tinangay sila ng tubig at dinala sila sa lawang sinasabi ni Hal. Tinawag sila ni Pikachu, kaya agad na pumunta si Ash sa pampang para yakapin ito. Nakita rin nila ang trapinch na may transmitter at si Hal na sumusunod dito. Nagtago ang Team Rocket at ipinagpatuloy ang pagpaplano na kunin ang mga trapinch, kasama si Pikachu. Ipinakita ni Hal kay Elisa na hindi siya nagsisinungaling tungkol sa lawa sa ilalim ng lupa.
Sumagot si Elisa na naisip niyang isa siyang tanga dahil hindi siya nagtiwala sa kanya, ngunit sinabi ni Hal na alam niyang sa kaloob-looban ni Elisa ay naniwala ito. Naputol ang pag-uusap nang makita ng mga bida ang pagtitipo ng mga trapinch. Nag-evolve ang mga trapinch at naging mga V-Brava, bagaman nahulog ang transmitter ni Hal sa isa sa mga ito. Nalungkot sina Jessie at James dahil hindi nila ito nahuli, ngunit pinaalalahanan sila ni Meowth na kalahating dragon type ang mga V-Brava, kaya nangangahulugang may halaga ang mga ito. Lumipad palayo ang mga V-Brava, ngunit nahuli silang lahat ng Team Rocket sa isang lambat. Ipinadala ni Brock si Ludicolo na nakipagsayaw muli kay Max at inilabas naman ni Elisa si Meganium. Umatake si Ludicolo ng Bullet Seed na tumama sa Team Rocket habang pinalaya naman ng Razor Leaf ni Meganium ang mga V-Brava. Inilabas ni Jessie si Dustox at inilabas naman ni James si Cacnea na yumakap sa kanya. Umatake si Dustox ng Poison Sting at si Cacnea naman ng Pin Missile, ngunit humarang ang mga V-Brava at pinawalang bisa ang mga atake gamit ang Supersonic. Pinatalsik ni Pikachu palayo ang Team Rocket gamit ang Thunderbolt. Ngayon, kailangan namang humanap ng paraan ng grupo para makalabas. Gayunpaman, binuhat sila pataas ng mga V-Brava. Pagkatapos silang maihatid, lumipad na palayo ang mga V-Brava kaya nagpaalam na sa kanila ang grupo. Sa pagtatapos ng araw, ibinigay ni Elisa sa mga bida ang direksyon papunta sa pinakamalapit na bayan. Nagpasya si Hal na ilihim na lang ang lawa dahil nais niyang manatiling mapayapa ang pagtitipon para sa ebolusyon ng mga trapinch. Inamin din niya na ang totoong dahilan kung bakit niya gustong mahanap muli ang lawa ay para kay Elisa, na nagpapula sa mga pisngi nilang dalawa. Napansin ni May ang koneksyon sa pagitan ng dalawa, na nagpalungkot naman kay Brock dahil wala na siyang pag-asa kay Elisa.